Junior Elvis, may konting problema lang eh. Ayaw ko makarinig ng problema. Problema mo yan eh. E di ayusin mo. Dahil kung hindi, hahanap-hanapin mo to. Ay! Oh, ay bakit ba bigla ka na pauwi dito, anak? Akala ko ba na hindi ka na makandaog doon sa pagbibenta mo ng generator doon sa Maynila? Eh, yun na nga, Papa eh. Ang dami naming orders. Wala namang kaming shipment. Kaya umuwi muna ako rito, Papa. Tatago muna ako rito para makaiwas sa mga makukulit na mga customer. At saka, ngayong nakita na kita at nandito na ako, naalala ko tuloy yung isang bagay na miss ko na rito eh. Ano naman yan? Inihaw na hito. Hito, pagkadami di yan. Jezebel, mag-ihaw ka ng hito. Oho! Papa, meron pa pala akong plano rito. Ang balak ko, magtayo ako ng branch ng kumpanya rito para may market na rin natin sa mga katabing probinsya yung generator ko. Aba, very good idea yan, anak. Lalo na ngayon. Nako, madalas ang brownout dito sa atin. Ayan, speaking of the brownout. Aray ko. Don Leon! Oh, wag mo ako sisigawan. Anong gusto mo? Hindi tayo makakapag-ihaw ng hito. Brown out! Aba, hindi bumili ka ng uling diyan sa kabila. Ayoko nga ho. Brown out eh. Eh kung ako ng mga hampas lupa. Papa, ako na ang bibili. Siya. Huwag mong kukonsintihin yan. Sobra na yan. Yan, spoiled yan eh. Yan babaeng yan. Oy, bumili ka ng uling doon sa kabila. Ayoko nga ho. Ako ang amo dito. Ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Ate Gagay, anong ginagawa mo? Generator. Bakit? Di ba madalas mag-brownout dito sa atin? Kailangan ng generator para magkaroon ng ilaw kahit na brownout. Bakit? Para pag sa gabi, pag walang kuryente, hindi pa rin madilim kasi may ilaw tayo. Bakit nga? Kung matulog ka na lang kaya, baka pagalitan ka pa ni Mami niyan eh. Okay? Brownout yan! Mataba sana ang may gawa niyan! Buti pa ang gasera, maaasahan. Pero ang kuryente, hindi. Pag nakikita ko to si Lilibet, naku, kinikilig ang mga laman-laman ko. Kasi tignan mo naman, ha? Iba ang kanyang beauty, di ba? Ay, naku naman, no? Binubola mo pa ako. Naku, Lilibet, hindi, ah. Alam mo, pag sinagot mo yung boss namin, may mga bodyguard ka na. May pogi ka pang boyfriend. Ala, Steven Seagal. Tsaka hindi lang yun, Lilibet. Alam mo ako na may Teka muna. Huwag mo akong gugulin, Alan. Matapatin. Boss. May prinsipyo. Boss. At tsaka... Boss. Ano ba? Junior Elvis! Brando, kaya kong hawakan ang teritoryo mo. Pero dahil nakiusap ka sa akin ko na lang tulak dito, pumayag ako. Tinutulakan pa nga kita ng matoy, di ba? Ngayon, sa dami na nagagawa ko sa'yo, sa dami ng kinikita mo, nagawa mo ba ako subahin? Wow naman, Chong! Wow naman, Chong! Junior Elvis, may konting problema lang eh. Ayaw ko makarinig ng problema. Problema mo yan eh. E di ayusin mo. Dahil kung hindi, hahanap-hanapin mo to. Ay! At para naman magtanda ka, one last and only. A one for the money. Yeah! Ay! Boss, trayo. Trayo! Kaya tanda mo to. Sa susunod na pagbalik ko, yan ang mangyayari sa'yo. Kaya mo, Junior Elvis,
Maalala ko to, maayos ko to. Siguraduhin mo. Oo, sigurado. Kung hindi, Chong. Wow naman, Chong. Wow naman, Chong! Kawawa ka sa susunod. Let's go. Hoy! Bakit di kayo magsikain? Ayaw niyo ba ng chibog? Eh, paano naman, Mami? Sardinas na naman. Tinutubuan na nga ng kaliskis ang lalamunan ko eh. Pati pawis ko. Amoy sardinas na. Kanina, nagkita kami ng pusa. Nung nagkatitigan kami, parang may pagnanasa na sa akin, ah. Kulang na lang pati lata pakain niyo sa amin eh. Mga suwail! Nakakasama kayo ng loob! Hindi niyo ba naisip na bilang ina, naghihirap ako para maihain lamang ang sardinas sa inyo? Naisip niyo ba na nagkakasugat-sugat ang kamay ko sa pagbubukas ng dilata na yan? Ewan ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Bilang inyong ina, pinilit kong palakihin kayo ng maayos. Pwes, kung ayaw niyong kainin ang sardinas na yan, mabuti pa, ipamigay na lang natin sa mga kapitbahay ang dilata na yan. Pamigay na! Nga! Nasa! Sarap! Ito la sa lata. Ayaw pala.